Ang pangalan ko ay Ramon Santos. 52 taong gulang na ako ngayon. Halos buong buhay ko ay ginugol ko sa dagat ng maliit naming baryo sa Batangas. Doon ako lumaki. Doon din ako natutong magtiwala sa hangin, sa alon, at sa mga palatandaan ng langit. Isa akong mangingisda, tulad ng aking ama bago ako, at tulad din ng aking lolo. Sa aming pamilya, ang dagat ang naging kabuhayan sa loob ng maraming henerasyon. Bata pa lamang ako ay sinasama na ako ng aking ama sa bangka tuwing madaling araw. Naalala ko pa ang lamig ng hangin habang hinihila namin ang lambat sa gitna ng katahimikan. Minsan, sinasabi ng aking ama na ang dagat ay parang buhay ng tao. Minsan kalmado, minsan mabangis. Ngunit kung marunong kang makinig, ituturo nito kung kailan ka dapat lumaban at kung kailan ka dapat maghintay. Sa loob ng maraming taon, nasanay na ako sa lahat ng ugali ng dagat. Nakaligtas na ako sa maraming bagyo. Maraming gabi na rin akong umuwi nang halos wala ng lakas, ngunit ligtas pa rin. Kaya sa aking isip noon, pakiramdam ko ay kilala ko ang dagat na parang sarili kong tahanan. Sa aming baryo, kilala ako bilang isang matapang na mangingisda. May mga mas batang lalaki na minsan ay humihingi ng payo sa akin kapag natatakot silang pumalaot. Lagi kong sinasabi sa kanila na huwag matakot kung marunong silang magtiwala sa kanilang karanasan. Ngunit may isang gabi na nagbago sa lahat ng aking pinaniwalaan. Isang gabi noong Hunyo ng taong 2019. Gabing halos mawala ang aking buhay sa gitna ng malakas na bagyo. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko iyon, nararamdaman ko pa rin ang lamig ng tubig sa aking katawan at ang kakaibang katahimikan na sumunod pagkatapos. Pero bago ko ikwento ang nangyari sa gabing iyon, kailangan ko munang sabihin kung paano ako napunta sa sandaling iyon. Dahil ang totoo, ang gabing iyon ay hindi basta aksidente lamang. Parang may mga pangyayari na unti-unting nagtulak sa akin papunta roon. At noon ko lamang naintindihan iyon makalipas ang maraming taon. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya ng mga mangingisda. Wala kaming maraming ari-arian. Ang aming bahay ay gawa lamang sa kahoy at yero. Kapag malakas ang ulan, minsan ay tumutulo ang bubong. Ngunit kahit simple ang buhay namin, hindi ko masasabi na kulang kami sa pag-asa. Ang aking ina na si Aling Teresa ay isang napakarelihiyosong babae. Palagi siyang may hawak na rosaryo. Tuwing gabi bago kami matulog, pinipilit niya kaming magdasal kahit pagod na pagod kami mula sa trabaho. Minsan, bilang binata, naiirita pa ako sa kanya. Pakiramdam ko noon ay sapat na ang lakas at sipag para mabuhay. Hindi ko pa alam noon kung gaano kahalaga ang mga dasal na iyon. Pero darating ang araw na babalik sa akin ang alaala ng boses ng aking ina. At iyon ang magiging simula ng isang bagay na hindi ko kailanman makakalimutan. Habang tumatanda ako, unti-unti ring nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa buhay. Noong bata pa ako, madalas kong makita ang aking ina na nakaupo sa harap ng maliit naming altar. Mayroon doon na lumang larawan ng mahal na birhen at isang maliit na krus na gawa sa kahoy. Sa tabi nito ay ang kanyang rosaryo na halos araw-araw niyang hinahawakan. Tuwing gabi, bago kami matulog, tinatawag niya kaming magkakapatid. Halika na kayo, magdasal muna tayo, lagi niyang sinasabi. Minsan, pagod na ako galing sa dagat. Basa pa ang aking damit at mabigat ang aking mga kamay mula sa paghila ng lambat. Ngunit kahit ganoon, pinapaupo niya kami sa sahig. Tahimik kaming nagdadasal. Ang kanyang boses ay laging mabagal at mahinahon. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Noong bata pa ako, hindi ko masyadong iniintindi ang mga salitang iyon. Para sa akin noon, isa lamang itong gawain bago matulog. Pero may isang bagay na lagi kong napapansin. Kapag nagdarasal ang aking ina, parang may kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Parang alam niyang may nakikinig sa kanya. Ngunit habang ako'y nagiging binata, unti-unti akong lumayo sa mga bagay na iyon. Hindi naman ako naging masamang tao. Patuloy akong nagtatrabaho, tumutulong sa pamilya. Ngunit sa loob ko, nagsimula akong umasa lamang sa sarili kong lakas. Para sa akin noon, ang buhay ay simpleng bagay lamang. Kung magsisikap ka, mabubuhay ka. Kung magtatrabaho ka ng mabuti, makakaraos ka. Hindi ko na masyadong iniisip ang Diyos. Hindi na rin ako madalas magsimba. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkaroon ako ng sariling pamilya. Ang aking asawa na si Lina ay isang tahimik, ngunit matiyagang babae. Nakilala ko siya sa palengke sa bayan, kung saan siya tumutulong sa kanyang tiyahin na magbenta ng isda. Hindi siya mahilig magsalita ng marami.
Ngunit kapag nagsasalita siya, palaging may kabaitan sa kanyang boses. Nang kami magpakasal, nagsimula kaming magtayo ng sarili naming buhay sa baryo. Ako ay nangingisda tuwing madaling araw. Si Lina naman ay nagtitinda ng isda sa palengke. Madalas siyang gumigising ng mas maaga pa sa akin upang ihanda ang mga lalagyan ng isda. Mayroon kaming 2 anak. Ang panganay ay si Carlo. Ang bunso naman ay si Mira. Pareho silang nag-aaral sa pampublikong paaralan sa bayan. Hindi marangya ang aming buhay, ngunit sapat. May pagkain sa mesa, may bubong sa ulo. At kahit papaano, may mga sandali ng tawanan sa gabi habang sabay-sabay kaming kumakain. Sa baryo, kilala ako bilang isang matapang na mangingisda. Maraming beses na akong pumalaot kahit medyo masama ang panahon. May mga pagkakataon pa na ako ang huling bumabalik sa pampang kapag papalapit na ang ulan. Sinasabi ng iba na matapang ako. Pero sa totoo lang, sanay lang ako. Sanay sa panganib. Sanay sa pagod. Sanay sa pakikipaglaban sa alon. Ngunit kahit sanay ako sa dagat, may mga bagay pa rin na hindi kayang kontrolin ng kahit sinong mangingisda. May mga araw na kahit anong sipag mo, halos walang laman ang lambat. May mga linggo na tila nawawala ang isda sa dagat. At iyon ang nagsimulang mangyari sa amin noong mga taong iyon. Unti-unting naging mahirap ang pangingisda. Hindi ko agad napansin kung kailan nagsimula. Sa simula, akala ko simpleng malas lamang. Ngunit habang tumatagal, mas lalo itong lumalala. May mga araw na halos walang nahuhuli ang buong baryo. Ang ilan sa mga mangingisda ay nagsimulang magbenta ng kanilang bangka. Ang iba naman ay naghanap ng trabaho sa bayan. Ako, pilit kong pinanghahawakan ng pangingisda. Ito lang ang alam kong gawin. Ito ang buhay na kinalakihan ko. Ngunit hindi ko alam noon na ang mga darating na buwan ay magdadala ng mga problema na halos dudurog sa aking loob. At doon magsisimula ang tunay na pagsubok sa aking pananampalataya. Bagay na matagal ko nang nakalimutan. Ngunit hindi ko pa alam noon na ang dagat mismo ang magpapaalala sa akin. Sa mga sumunod na buwan, lalo kong naramdaman ang bigat ng mga problema. Noong una, akala ko lilipas din ang hirap. Sanay naman ang mga mangingisda sa mga panahon na mahina ang huli. May mga linggo na kaunti lamang ang isda. Ngunit pagkatapos, bumabawi rin ang dagat. Pero iba ang nangyari noong taong iyon. Halos 3 buwan kaming pumapalaot ng madaling araw at umuuwi ng halos walang laman ang lambat. Minsan 2 maliit na isda lamang ang nahuhuli ko. Minsan wala talaga. Tuwing umuuwi ako sa Pampang, nakikita ko ang ibang mangingisda na pareho ng mukha ko. Pagod, tahimik, may halong pag-aalala. Sa bahay pilit kong itinatago kay Lina ang aking kaba. Ngunit hindi rin madaling itago ang ganoong bagay sa isang asawa. Isang gabi habang kumakain kami ng simpleng hapunan, napansin niyang halos hindi ko ginagalaw ang aking pagkain. May problema ba sa dagat? Tanong niya. Hindi agad ako sumagot. Sandali akong tumingin sa aking mga anak na masayang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang paaralan. Pagkatapos ay bumuntong hininga ako. Mahina ang huli nitong mga linggo, sabi ko. Tahimik si Lina sandali. Pagkatapos ay tumango siya. Makakaraos din tayo, sabi niya ng mahinahon. Gusto kong paniwalaan iyon. Talaga. Ngunit sa loob ko, may nagsisimula ng kaba na hindi ko maipaliwanag. At hindi pa iyon ang pinakamasamang nangyari. Isang umaga, habang naghahanda akong pumalaot, ayaw nang umandar ng makina ng aking bangka. Ilang beses kong sinubukang paandarin. Wala. Tanging mahinang tunog lamang ang naririnig ko. Tinanggal ko ang takip ng makina at sinubukang tingnan kung ano ang problema. Hindi ako mekaniko, ngunit sa tagal kong nangingisda, ay natutunan ko na rin ang ilang simpleng pag-aayos. Ngunit nang makita ko ang loob ng makina, alam kong seryoso ang sira. Kinailangan kong dalhin ang bangka sa isang mekaniko sa bayan. 2 araw ang lumipas bago niya sinabi sa akin ang totoo. Malaki ang sira ng makina mo, sabi niya. Magkano? Tanong ko. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Mga 40,000. Parang tumigil ang aking paghinga sa sandaling iyon. 40,000 piso. Para sa ibang tao, baka maliit na halaga lamang iyon. Ngunit para sa isang mangingisda na halos walang huli sa loob ng ilang buwan, napakalaking pera iyon. Umuwi ako ng tahimik noong araw na iyon. Habang naglalakad ako sa makitid na daan papunta sa aming bahay, pakiramdam ko ay mas mabigat ang bawat hakbang. Paano ko iyon babayaran? Wala akong ipon. Wala rin akong ibang trabaho. Sa gabing iyon, sinabi ko kay Lina ang lahat. Hindi siya nagsalita agad. Tahimik lamang siyang nakinig. Pagkatapos, ay dahan-dahan siyang umupo sa tabi ko.
Kailangan nating humanap ng paraan, sabi niya. At iyon ang ginawa ko. Sa baryo, may isang lalaki na kilala ng lahat. Ang pangalan niya ay Victor. Isa siyang negosyante ng isda. Mayroon siyang ilang bangka at siya rin ang bumibili ng huli ng maraming mangingisda sa lugar. Ngunit kilala rin siya sa baryo bilang isang taong mahilig samantalahin ang mga nangangailangan. Hindi ko siya gustong lapitan, pero wala akong ibang pagpipilian. Isang hapon, pumunta ako sa kanyang tindahan sa bayan. Nandoon siya sa likod ng mesa, nagbibilang ng pera. Tumingin siya sa akin nang makita niya ako. "Ramon," sabi niya, "ano ang kailangan mo?" Diretso kong sinabi ang problema ko. Kailangan ko ng pera para maipaayos ang makina ng aking bangka. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. Hindi ko gusto ang ngiting iyon. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagtingin. "Pwede kitang pahiramin," sabi niya. "Magkano ang kailangan mo?" 40,000, sagot ko. Tumango siya. "Walang problema." Sandali siyang tumigil bago nagsalita muli. "Pero may kondisyon." Alam ko na agad na hindi magiging madali ang kondisyong iyon. Kung hindi ako makabayad sa loob ng 2 buwan, maaari niyang kunin ang aking bangka. Ang bangkang minana ko pa mula sa aking ama. Ang bangkang bumuhay sa aming pamilya sa loob ng maraming taon. Tahimik akong umuwi matapos pumirma sa kasunduan. Habang naglalakad ako pa uwi, pakiramdam ko ay may mabigat na anino na sumusunod sa akin. At sa loob ng aking dibdib, nagsisimula ng lumaki ang isang takot na hindi ko pa kailanman naramdaman. Takot na baka mawala sa akin ang lahat. Mula nang manghiram ako ng pera kay Victor, parang nagbago ang bigat ng bawat araw sa aking buhay. Dati, ang iniisip ko lamang tuwing madaling araw ay kung saan banda sa dagat may maraming isda. Ngayon, bawat alon ay parang paalala ng utang na kailangan kong bayaran. 2 buwan lamang ang ibinigay niyang palugit. 60 araw. 60 umaga na kailangan kong bumalik sa pampang na may sapat na huli. Sa simula, pinilit kong maging matatag. Sinabi ko sa sarili ko na makakabawi rin ang dagat. Maraming taon na akong nangingisda. Hindi ako basta susuko. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, tila mas lalong nagiging mailap ang dagat. May mga gabi na halos walang tulog si Lina dahil maaga siyang pupunta sa palengke. Ngunit kahit gaano siya kasipag magbenta, kaunti lamang ang kinikita namin dahil kaunti rin ang nahuhuli ko. Minsan, nakikita ko siyang tahimik na nagbibilang ng pera sa mesa habang natutulog na ang mga bata. Hindi siya nagrereklamo. Hindi siya nagtatanong. Ngunit nakikita ko sa kanyang mukha ang pag-aalala na pilit niyang itinatago. Isang gabi, habang nakaupo kami sa labas ng bahay, narinig ko ang mahinang tunog ng rosaryo. Lumabas si Lina mula sa loob ng bahay. May hawak siyang maliit na rosaryo na tila lumana. "Kay nanay mo ito," sabi niya. Napatingin ako roon. Matagal ko nang hindi nakikita ang rosaryong iyon. Naalala ko bigla ang mga gabi noong bata pa ako. Ang boses ng aking ina habang dahan-dahan niyang inuulit ang mga dasal. Tahimik kong tinignan ang rosaryo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kakaibang bigat sa aking dibdib habang hawak ko iyon. "Magdasal tayo minsan," sabi ni Lina ng mahina. Hindi agad ako sumagot. Matagal na akong hindi nagdarasal. Parang nakalimutan ko na kung paano. Sa halip na sumagot, ibinalik ko lamang sa kanya ang rosaryo. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga ako at hindi makatulog, naalala ko ang boses ng aking ina. "Aba, Ginoong Maria," paulit-ulit na bumalik sa isip ko ang kanyang tinig. Ngunit kahit ganoon, kinabukasan ay bumalik ako sa dagat na parang walang nagbago. Patuloy akong lumalaban. Patuloy akong umaasa na makakabawi ang dagat. Ngunit habang papalapit ang araw ng bayaran kay Victor, mas lalo akong kinakabahan. 1 linggo na lamang ang natitira at hindi pa rin sapat ang pera na naipon ko. Isang hapon, nakasalubong ko si Victor sa palengke. Ngumiti siya sa akin na parang matagal na niya akong hinihintay. "Kumusta ang bayad mo, Ramon?" tanong niya. Hindi ko agad nasagot. Alam niyang hindi pa ako handa. "May 1 linggo ka pa," sabi niya habang naglalakad palayo. "Pero alam mo naman ang kasunduan natin." Hindi ko makalimutan ang paraan ng kanyang pagsabi ng mga salitang iyon. Parang alam na niya ang mangyayari. Noong gabing iyon, halos hindi ako kumain. Tahimik lamang akong nakaupo habang pinagmamasdan ang dilim sa labas ng bintana. Ang hangin ay unti-unting lumalakas. Sa radyo ng kapitbahay, may balitang may paparating na bagyo. Karamihan sa mga mangingisda sa baryo ay nagpasya ng huwag pumalaot kinabukasan. Masyadong mapanganib. Ngunit para sa akin, wala na akong ibang pagpipilian,
Kung hindi ako lalabas sa dagat, wala akong huli. Kung wala akong huli, mawawala ang bangka ko. At kapag nawala ang bangka ko, paano ko bubuhayin ang aking pamilya? Habang nakahiga ako ng gabing iyon, nakatitig ako sa kisame. Sa isip ko, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung ano ang dapat kong gawin. Bandang hating gabi, tahimik akong bumangon mula sa kama. Hindi ko ginising si Lina. Lumabas ako ng bahay at naglakad papunta sa dalampasigan. Malamig ang hangin, malakas ang alon. Sa malayo, makikita na ang madilim na ulap na dahan-dahang lumalapit. Alam kong paparating ang bagyo. Alam kong mapanganib. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay mas nakakatakot ang mawalan ng lahat kaysa harapin ang bagyo. Bandang 2:00 ng madaling araw, itinulak ko ang aking bangka papunta sa tubig. Ang hangin ay mas malakas na. Ang dagat ay nagsisimula ng magalit. Ngunit patuloy akong lumalayo sa pampang. Hindi ko alam noon na ang desisyong iyon ang magdadala sa akin sa pinakamadilim na sandali ng aking buhay. At sa sandaling iyon, hindi ko pa alam na may isang bagay na naghihintay sa akin sa gitna ng bagyo. Habang papalayo ang aking bangka sa pampang, ramdam ko na agad ang pagbabago ng dagat. Ang hangin ay hindi na tulad ng karaniwang simoy na sanay ako. Mabigat ito, parang may dalang babala. Ang langit ay halos walang bituin. Ang mga ulap ay makapal at mababa. Sa malayo, paminsan-minsan ay kumikislap ang kidlat sa likod ng ulap na parang tahimik na paalala na paparating na ang bagyo. Ngunit patuloy akong pumalaot. Pinakiramdaman ko ang makina ng bangka habang dahan-dahan akong lumalayo sa dalampasigan. Sa loob ko, may maliit na tinig na nagsasabing, bumalik na lang ako. Ngunit mas malakas ang takot na mawalan ng bangka at mabigo ang aking pamilya. Kaya nagpatuloy ako. Bandang 2:00 ng madaling araw, nasa gitna na ako ng dagat. Doon ko ibinaba ang aking lambat. Ang hangin ay mas lumalakas na. Ang alon ay nagsisimula ng maging mas mataas. Pinilit kong magpakatatag. Marami na akong naranasang ganito noon. Ilang bagyo na rin ang nadaanan ko habang nasa dagat. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, naramdaman kong iba ang gabing iyon. Ang hangin ay biglang humagupit ng mas malakas. Ang dagat ay tila nagising mula sa isang mahimbing na tulog. Ang mga alon ay nagsimulang umangat na parang mga bundok sa paligid ng aking maliit na bangka. Sinubukan kong hilahin ang lambat pabalik sa bangka. Mabigat ito dahil sa tubig at sa lakas ng alon. Habang hinihila ko ang lambat, isang malakas na alon ang tumama sa gilid ng bangka. Nayanig ang buong bangka. Halos mawalan ako ng balanse. Agad kong hinawakan ang gilid upang hindi ako mahulog. Ang hangin ay umuugong na parang galit na hayop. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos. Sa loob ng ilang minuto lamang, ang aking damit ay basang-basa na. Ang tubig ulan at tubig dagat ay nagsama sa paligid ko. Sinubukan kong paandarin ang makina upang makabalik na sa pampang. Ngunit sa sandaling iyon, isang napakalakas na alon ang biglang dumating. Hindi ko man lamang ito nakita ng maaga. Tumama ito sa bangka ng buong lakas. Ang maliit kong bangka ay tila isang dahon lamang na itinapon ng hangin. Sa isang iglap, nawalan ako ng balanse at nahulog ako sa malamig na tubig ng dagat. Ang unang naramdaman ko ay ang matinding lamig. Para akong sinuntok ng malamig na hangin sa buong katawan. Sinubukan kong lumangoy pabalik sa bangka. Ngunit ang mga alon ay patuloy na bumabangga sa akin. Minsan, itinutulak nila ako pataas. Minsan naman, hinihila nila ako pababa. Ang aking bangka ay dahan-dahang lumalayo habang umiikot sa gitna ng alon. Sumigaw ako. Ngunit ang aking boses ay nilamon ng hangin at ulan. Walang makakarinig sa akin sa gitna ng bagyong iyon. Sinubukan kong lumangoy ng mas malakas. Ngunit naramdaman kong unti-unting nawawala ang aking lakas. Ang aking mga braso ay mabigat na. Ang aking paghinga ay mabilis at magulo. Sa isang sandali, nilamon ako ng isang malaking alon. Lumubog ako sa ilalim ng tubig. Madilim. Tahimik. Sandali kong naramdaman ang katahimikan sa ilalim ng dagat. Pagkatapos ay muli akong itinulak ng alon pataas. Huminga ako ng malalim. Ngunit sa loob ko, nagsisimula nang pumasok ang takot na hindi ko pa kailanman naramdaman. Hindi ito ang karaniwang takot ng isang mangingisda. Ito ay takot na baka iyon na ang aking huling gabi sa mundo. Habang ako ay palutang-lutang sa gitna ng galit na dagat, biglang pumasok sa isip ko ang isang alaala. Ang boses ng aking ina. Tahimik. Mabagal. Nagdarasal. Naalala ko ang rosaryo sa kanyang kamay. Naalala ko ang mga gabing pinapaupo niya kami sa sahig upang magdasal. Sa gitna ng bagyo,
Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman kong bumalik ang alaala ng mga dasal na iyon. Ang aking mga labi ay nanginginig. Ang aking dibdib ay mabigat sa paghinga. Ngunit sa gitna ng kadiliman, bumulong ako ng isang simpleng panalangin. Panginoon, halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Kung naririnig mo ako, tulungan mo po ako. Hindi ito mahaba, hindi ito maganda. Isa lamang itong bulong ng isang taong natatakot. Ngunit matapos kong sabihin ang mga salitang iyon, may isang bagay na nangyari. Isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maipaliwanag. Sa gitna ng malalakas na alon, may nakita akong kakaibang liwanag sa di kalayuan. Sa una, akala ko kidlat lamang. Ngunit hindi ito nawawala. Ang liwanag ay tila nakatayo sa ibabaw ng alon. At habang pinipilit kong buksan ang aking mga mata sa gitna ng ulan, unti-unti kong nakita ang hugis ng isang tao. Isang babae, nakatayo sa ibabaw ng alon. Nakasuot ng maputing damit na tila hindi man lamang tinatamaan ng hangin. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ako ba ay nananaginip o kung may ibang bagay na nangyayari sa gitna ng bagyong iyon. Sa unang tingin, akala ko nalilito lamang ang aking mga mata dahil sa ulan at sa takot. Ang mga alon ay patuloy na bumabangga sa aking katawan. Ang hangin ay humahampas sa aking mukha. Ngunit kahit ganoon, hindi nawawala ang liwanag na iyon sa di kalayuan. Pinilit kong buksan nang mas maigi ang aking mga mata. At doon ko siya nakita. Isang babae ang tila nakatayo sa ibabaw ng alon. Hindi ko maipaliwanag kung paano iyon posible. Ang dagat ay galit na galit sa paligid ko. Ang mga alon ay parang bundok na gumugulong sa dilim. Ngunit sa paligid ng babaeng iyon, parang may kakaibang katahimikan. Ang kanyang damit ay maputi. Hindi ito kumakapit sa hangin tulad ng ibang tela. Para itong marahang gumagalaw sa liwanag na nakapaligid sa kanya. Hindi ko makita ng malinaw ang bawat detalye ng kanyang mukha. Ngunit malinaw kong nakita ang kanyang mga mata. May kapayapaan doon. Kapayapaang hindi ko pa kailanman nakita sa gitna ng ganoong kaguluhan. Sandali kong inisip na baka ito na ang huling sandali ng aking buhay. Baka ito ay isang panaginip bago ako tuluyang mawala sa dagat. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman kong may kakaibang init na bumabalik sa aking katawan. Para bang ang takot na pumipiga sa aking dibdib ay unti-unting lumuluwag. Ang babae ay hindi sumisigaw. Hindi siya gumagawa ng anumang malalaking galaw. Tahimik lamang siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos ay narinig ko ang kanyang tinig. Mahina, ngunit malinaw. Huwag kang matakot, anak. Ang mga salitang iyon ay tila hindi tinatangay ng hangin. Hindi sila nalunod sa ingay ng bagyo. Parang direkta silang pumasok sa aking dibdib. Hindi ko alam kung gaano katagal ang sandaling iyon. Maaaring ilang segundo lamang. Ngunit para sa akin, parang huminto ang oras. Ang mga alon ay patuloy na gumagalaw. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ngunit sa sandaling iyon, may katahimikan na bumalot sa aking puso. Sinubukan kong magsalita, ngunit walang lumabas na salita mula sa aking bibig. Pagkatapos ay dahan-dahang kumurap ang aking mga mata dahil sa ulan. At nang muli akong tumingin sa direksyon ng liwanag, wala na siya. Ang babae ay nawala na parang hamog sa hangin. Ang dagat ay muli na namang galit. Ang hangin ay muli na namang sumisigaw. Sa loob ng isang sandali, naisip ko kung totoo ba ang nakita ko o kung gawa lamang iyon ng aking isip dahil sa takot at pagod. Ngunit bago pa ako makapag-isip ng mas malalim, may isang bagay na lumutang malapit sa akin. Isang malaking piraso ng kahoy. Marahil galing ito sa aking bangka na nasira sa lakas ng alon. Sa huling lakas na natitira sa aking katawan, hinila ko ang aking sarili papunta roon. Mahigpit kong niyakap ang kahoy. Pakiramdam ko ay parang yakap ko ang huling pag-asa ko. Ang mga alon ay patuloy pa ring malakas. Ngunit dahil sa kahoy na iyon, hindi na ako tuluyang lumulubog. Palutang-lutang ako sa gitna ng dagat. Hindi ko alam kung gaano katagal akong ganoon. Maaaring ilang minuto lamang. Maaaring mas matagal pa. Ang aking katawan ay nagsisimula ng manginig sa lamig. Ang aking mga mata ay halos hindi na makabukas dahil sa ulan. Ngunit sa loob ko, may kakaibang pakiramdam na nananatili. Ang boses na narinig ko. Huwag kang matakot, anak. Paulit-ulit itong bumabalik sa aking isip. Habang nakapikit ako sandali upang ipahinga ang aking mga mata, narinig ko ang isang tunog, isang mahinang makina. Sa una, akala ko mali lamang ang aking pandinig. Ngunit narinig ko itong muli. Mas malinaw. May bangka. Pinilit kong itaas ang aking ulo.
Sa gitna ng ulan at dilim, may nakita akong ilaw na gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Isang maliit na bangka ng mga mangingisda. Siguro galing sa kabilang baryo. Sumigaw ako sa abot ng aking lakas. Dito! Ang aking boses ay mahina, ngunit sapat upang mapansin nila ako. Nakita kong gumalaw ang ilaw papunta sa aking direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali na parang napakahaba, naramdaman ko ang kamay ng isang lalaki na humawak sa aking braso. May tao dito! Sigaw niya. Dalawa pa ang tumulong sa kanya. Hinila nila ako papasok sa kanilang bangka. Halos hindi na ako makagalaw sa lamig. Nanginginig ang buong katawan ko. Pinahiga nila ako sa sahig ng bangka habang tinatakpan ako ng isang lumang kumot. Habang nakahiga ako roon at pilit na hinihinga ang hangin, napansin ng isa sa kanila ang aking kamay. Ramon, may hawak ka. Dahan-dahan kong ibinuka ang aking mga daliri at doon ko nakita ang isang bagay na mahigpit kong hawak. Isang maliit na rosaryo, luma, basang-basa sa tubig dagat, ngunit buo. Tahimik akong nakatingin doon habang nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ako nagdala ng rosaryo ng gabing iyon. Sigurado ako roon. Ngunit naroon ito sa aking palad. Mahigpit kong hawak. At sa sandaling iyon, isang tanong ang dahan-dahang pumasok sa aking isip. Kung hindi ko ito dala, saan ito nanggaling? Habang papalapit ang bangka ng mga mangingisdang sumagip sa akin sa pampang, unti-unting bumabalik ang aking malay. Nanginginig pa rin ang aking katawan sa lamig, ngunit mas malinaw na ang aking paghinga. Ang isa sa kanila ay nagbigay sa akin ng mainit na tsaa mula sa termos na dala nila. Hindi ko maalala kung kailan ako huling uminom ng isang bagay na ganoon kainit. Tahimik silang lahat habang pinagmamasdan ako. Akala namin patay ka na, sabi ng isa sa kanila pagkatapos ng ilang minuto. Hindi ako agad nakasagot. Ang aking mga mata ay nakatingin lamang sa rosaryong hawak ko. Hanggang sa sandaling iyon, hindi ko pa rin maipaliwanag kung paano ito napunta sa aking kamay. Nang marating namin ang dalampasigan ng kabilang baryo, tinulungan nila akong bumaba sa bangka. Halos hindi pa rin ako makalakad ng maayos. Ang aking mga binti ay parang walang lakas. May isang matandang lalaki roon na agad nagbalot sa akin ng isa pang kumot. Salamat sa Diyos at nakita ka nila, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay parang tumimo sa aking isip. Salamat sa Diyos. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa sandaling iyon, ay naalala ko muli ang babae sa gitna ng bagyo. Ang kanyang maputing damit, ang kanyang kalmadong mga mata, at ang mga salitang sinabi niya, "Huwag kang matakot, anak." Kinabukasan ng umaga, dinala nila ako pabalik sa aming baryo. Habang papalapit kami sa dalampasigan, nakita ko si Lina na naghihintay doon kasama ang ilang kapitbahay. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng kanyang mukha nang makita niya ako. Tumakbo siya papunta sa akin. Mahigpit niya akong niyakap. Akala raw nila ay hindi na ako babalik. May mga mangingisda pala na nakakita sa aking bangka na palutang-lutang na lamang sa gitna ng dagat matapos ang bagyo. Iniisip nilang nalunod na ako. Habang nakaupo ako sa aming maliit na bahay ng araw na iyon, ikinuwento ko kay Lina ang lahat ng nangyari. Ang bagyo, ang pagkalaglag ko sa dagat, ang liwanag na nakita ko, at ang babae na nagsalita sa akin. Tahimik lamang siyang nakinig. Wala siyang sinabi habang nagsasalita ako. Ngunit nang ipakita ko sa kanya ang rosaryo, napahawak siya sa bibig niya. "Hindi ito sa atin," sabi niya ng mahina. "Alam ko iyon. Sigurado ako roon. Hindi ko ito dala ng gabing iyon. At wala ring ganitong rosaryo sa aming bahay." Pinunasan ni Lina ang rosaryo at inilagay ito sa ibabaw ng maliit naming altar, sa tabi ng lumang larawan ng mahal na birhen. Sa mga sumunod na araw, maraming tao sa baryo ang pumunta sa aming bahay upang kumustahin ako. May ilan na nagsabing himala raw na nakaligtas ako sa ganoong kalakas na bagyo. Ang iba naman ay tahimik lamang na nakinig sa aking kwento. Ngunit may isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Pagkalipas ng ilang araw, ipinatawag ako ni Victor. Kinabahan ako nang marinig ko iyon. Naalala ko ang utang ko sa kanya. Alam kong hindi ko pa rin kayang bayaran ang buong halaga. Pumunta ako sa kanyang tindahan sa bayan. Nandoon siya sa parehong mesa kung saan niya ako pinapirma sa kasunduan. Tahimik siyang nakatingin sa akin nang pumasok ako. "Balita ko, muntik ka nang mamatay sa dagat," sabi niya. Tumango ako. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. "Alam mo, Ramon," sabi niya, "maraming tao sa baryo ang nagsasabi na may himalang nangyari sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit ang sumunod niyang sinabi ay lalo akong nagulat.
Hindi ko kukunin ang bangka mo, sabi niya. Akala ko ay mali ang aking narinig. Palalawigin ko ang panahon ng pagbabayad mo, dagdag niya. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa iyon. Si Victor ay hindi kilala sa pagiging maawain. Ngunit ng araw na iyon, parang may nagbago sa kanyang isip. Tahimik akong nagpasalamat at umalis. Habang naglalakad ako pa uwi, pakiramdam ko ay mas magaan ang aking dibdib kaysa noong mga nakaraang buwan. Hindi pa rin nawawala ang aking mga problema. May utang pa rin ako. Kailangan ko pa rin magtrabaho. Ngunit may isang bagay na nagbago sa loob ko. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagsimula akong magdasal muli. Tuwing linggo, nagsisimba na kami ni Lina at ng aming mga anak. At tuwing pumapalaot ako sa dagat, inilalagay ko ang rosaryo sa bulsa ng aking jacket. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa akin ng rosaryong iyon. Hindi ko rin alam kung sino ang babaeng nakita ko sa gitna ng bagyo. Ngunit mula noong gabing iyon, hindi na ako ang dating Ramon na umaasa lamang sa sariling lakas. May isang bagay na tahimik na nagbago sa aking puso. Lumipas ang mga taon matapos ang gabing iyon sa dagat. Unti-unting bumalik sa normal ang aming buhay, ngunit hindi na ako ang dating Ramon na kilala ng lahat sa baryo. May mga bagay na hindi mo na kayang balikan kapag minsan mo nang nasilayan ng isang bagay na higit sa karaniwang paliwanag. Sa mga unang buwan, pagkatapos ng bagyo, madalas akong magising sa madaling araw bago pa man tumunog ang alarm ng aking lumang telepono. Tahimik pa ang baryo sa mga oras na iyon. Ang hangin ay malamig at ang dagat ay tila natutulog pa. Minsan ay lumalabas ako ng bahay at naglalakad papunta sa dalampasigan. Doon ako nauupo sa buhangin habang pinagmamasdan ng dagat na unti-unting nagiging kulay asul habang sumisikat ang araw. Sa aking kamay ay madalas kong hawak ang rosaryong natagpuan ko sa gabing iyon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan ito nanggaling. Minsan iniisip ko kung may nahulog na rosaryo mula sa aking bangka noong ako'y nalaglag sa dagat. Ngunit tuwing sinusubukan kong ipaliwanag iyon sa sarili ko, bumabalik sa isip ko ang mukha ng babaeng nakita ko sa gitna ng bagyo. Ang kanyang maputing damit, ang kanyang kalmadong mga mata, at ang kanyang tinig na nagsabing, "Huwag akong matakot." Hindi ko sinasabi sa lahat ang bahaging iyon ng kwento. May ilan na nakarinig nito. May ilan na naniniwala. May ilan naman na tahimik lamang na tumatango na parang ayaw ng pag-usapan pa. Ngunit para sa akin, hindi mahalaga kung maniwala man ang ibang tao o hindi. Dahil alam ko kung ano ang naramdaman ko sa sandaling iyon. Hindi iyon takot. Hindi iyon panaginip. Isa itong kakaibang kapayapaan na dumating sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng aking buhay. Unti-unti ring bumuti ang aming kabuhayan. Ang makina ng aking bangka ay patuloy na gumagana ng maayos. Ang huli ng isda ay bumalik sa dati. Hindi man palaging marami, ngunit sapat upang makabayad ako kay Victor sa paglipas ng panahon. At nang tuluyan kong mabayaran ang aking utang, nagpunta ako sa maliit na kapilya sa aming baryo. Tahimik akong umupo sa harap ng altar. Sa aking kamay ay hawak ko ang rosaryo. Dahan-dahan kong binulong ang mga dasal na matagal ko nang nakalimutan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Habang inuulit ko ang mga salitang iyon, naalala ko ang aking ina. Naalala ko ang mga gabing pinapaupo niya kami sa sahig upang magdasal bago matulog. Noon, hindi ko iyon masyadong pinapansin. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na kung bakit niya ginagawa iyon. Hindi pala tungkol sa pagiging perpekto ang pananampalataya. Hindi rin ito tungkol sa pagiging banal sa harap ng ibang tao. Minsan, ito ay simpleng paghinga lamang sa gitna ng takot. Isang maikling bulong sa dilim. Panginoon, tulungan mo po ako. Ngayon, tuwing ako'y pumapalaot sa dagat, hindi ko na nararamdaman ang dating pagmamataas na kaya kong kontrolin ang lahat. Sa halip, nararamdaman ko ang isang tahimik na paggalang sa dagat. At sa may kapal na lumikha nito, ang rosaryo ay lagi kong dala sa bulsa ng aking lumang jacket. Minsan ay hinahawakan ko ito habang naghihintay na mahila ang lambat. Hindi bilang anting-anting, hindi bilang proteksyon laban sa bagyo, kundi bilang paalala. Paalala na may isang gabi na halos mawala ang aking buhay. At sa gitna ng gabing iyon, may isang kamay na tahimik na umabot sa akin. Ngayon, kapag dapit hapon at tapos na ang aking trabaho, madalas akong umupo sa dalampasigan. Pinagmamasdan ko ang dagat habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga alon. Ang hangin ay madalas malamig at tahimik sa mga sandaling iyon. Sa aking kamay ay hawak ko pa rin ang rosaryo. At minsan, kapag tahimik na tahimik ang paligid,
Pakiramdam ko ay muli kong naririnig ang mahinang tinig na iyon. Huwag kang matakot, anak. Hindi ko alam kung sino talaga ang nakita ko sa gabing iyon. Hindi ko rin alam kung paano napunta sa aking kamay ang rosaryong ito. Ngunit isang bagay ang sigurado ako. Sa gabing halos kunin ng dagat ang aking buhay, hindi ako nag-iisa. At mula noon, tuwing haharap ako sa anumang bagyo ng buhay, dala ko ang kapayapaang iyon sa aking puso.